Nawawala ang kwintas na binigay sa akin ni Anton. Yung diamond necklace, tita? Ma, we can call the police. Huwag makakomplicate lang ang mga bagay. Nakita ko hawak niya yung kahon. Tapos ibinalik rin niya. Dapat lumapit ka kay mama at umamin ka na sa office, ha? Dapat maging honest ka at hindi na tayo umabot sa ganito. Pwede maging honest na lang tayong lahat. Ba't di ka lang sasabihin kay mama yung pambakabayan ni Papa? Sige, sabihin natin yung totoo kay Mama. Sasabihin sa akin ng alin? Natal ko kukunin yung kwintas kasi nangangailangan ako ng malaking pera. Ma, believe me, hindi ko kukunin yung necklace. Simula ngayon, wala nang dapat itago sa pamilyang ito. Hindi maganda na palapit na ang Pasko na nagtatalo-talo pa tayo. Ang gusto ko lang naman ay maibalik ng maayos ang kwintas. Ayoko ng mga nagpaparinig, nagtatalo, at nagsusumbatan. Hindi namin kayo pinalaki ni Anton para mag-away tungkol sa pera. Kung kailangan niyo ng tulong, pwede niyo akong lapitan. At pwede rin tayong magtulungan dahil dapat nandyan tayo para sa isa't isa. Maaasahan ko ba kayong lahat sa mga sinabi ko? Yes, Ma. Opo po, Ma. Yes, Mama. Bakit di mo sinabi sa akin na binuksan mo pala yung safe? Carl, pwede ba? Pati ba naman ikaw gusto mo ng paliwanag? Pwede bang ibalato mo na lang sa akin to? Puro kahihiyan na lang inabot ko today. Nakita ka ni Mang Jose na binubuksan mo yon. Sinong hindi maghihinala? Ikaw ay kumuha ng kwintas. Carl, can you just give me a break? I'm tired. Umamin ka nga sa akin. Ikaw ba talaga yung kumuha ng kwintas? Oh, wow. Carl, grabe ka. Asawa mo ako. Sa lahat ng tao dito sa bahay na to, dapat sa akin ka una naniniwala. Dapat sa akin ka una kumakampi. Paano ako maniniwala sa'yo? Hindi ka nagsasabi ng totoo sa akin. Wow! So gusto mo, sabihin ko lahat sa'yo. Ganun ba? Ha? Ay, Carl, o nga pala. Plano ko magnakaw ng necklace today. Ano, sama ka? Ganun ba? Baka mas appreciate ko kung sinabi mo yung totoo sa akin. At least, asawa pa rin yung turing mo sa akin. Dahil lagi na lang ako huling nakakaalam sa nangyari sa buhay mo. Nagkandalugi-lugi ng negosyo natin. Pati yung mga utang mo bago mo sinabi sa akin. Ako yung kasama mo sa mga negosyo at sa buhay. Pero lagi mo ginagawang tanga. Umamin ka nga sa akin. Ano pa ba yung hindi ko alam? Noel, anak, kanina ka pa ba nandyan? Okay lang. Sanay na naman ako. Ano yan? Hindi ko maintindihan ba't di pa kayo naghiwalay? Anak. Dapat nung nasa Amerika pa tayo, nag-divorce na kayo eh. I mean, ano pa bang dahilan? Ba't nagsasama pa kayo? Huh? Hindi ko na mag-gets eh. Posible naman ako kasi parang wala naman kayong pakialam sa akin. Well, that's not true. Ma, kung may pakialam kayo sa akin, di na dapat tayo lumipat dito sa Maynila. Kailang lipat na tayo. Tarlac, Amerika, Manila, Cebu. Bakit? Kasi away kayo ng away. Mas babatilin. Fresh start, new beginning. Ano man nagbago? Ako ba tinanong niyo ako kahit minsan kung anong gusto ko? Sabagay, kahit ako di sigurado kung anong gusto ko eh. Di nga ako sigurado kung sino ako eh. Noel, ano sinasabi mo? Just call it quits. Hmm? Sige na. For everyone's sanity. Madam, sandali lang. Hinay-hinay naman. Huwag mo naman pagdiskatahin yung halaman. Kawawa naman, oh. Ang bilis kasi lumago kung saan na nagsanga-sanga. Kasi hindi ka na naman nakatulog, no? Kung sa bagay, kung ako rin naman ang nawalan ng ganong kamahal na alas, hindi din ako makakatulog.
Sa palagay mo ba, Kitty, pag nanakawan ako ng sarili kong anak? Naku, madam, ayoko magnega, pero hindi natin masasabi. Malaki ang nagagawa ng panahon sa tao. Itinan mo nga ako, dati Pakito Junior, ngayon Kitty na. Parang hindi ko nakilala ang mga anak ko. Ginawa namin ni Anton ang lahat para palakihin sila ng mabuti. Okay, may mga pagkukulang kami. Pero hindi naman siguro ganun kagrabe para magkaganito. Ako yung puno. Lahat yan galing sa akin. Ako ang puno. Pero bakit parang iba yung bunga? Kung puro gulo lang din ang dala-dala niyan mga anak mo, mabuti pa. Gumawa na lang kayo ni Mang Jose ng sarili niyong anak. Bongga yun, di ba? Kitty, gugupitin ko yung dila mo pag hindi ka tumigil. Ikaw naman, madam, di ka na mabiro. Pero alam mo, ang tingin ko, madam, baka kasi matagal kayong di nagsama-sama ng mga anak mo eh. Baka nasa adjustment stage pa yung mga ihas mo. Pero sabi ko nga, nandiyan naman si Mang Jose. Ewan ko, Kitty. Parang ang hirap talaga. Hindi ko alam kung sino pa bang pagkakatiwalaan. Ako, Diyos ko, awan, may halaman. Ay! Ano ginagawa mo dito sa likod? Tok-tok ka na naman ng tok-tok. TikTok, lo. Umayos ka, Maylin, ah. May ibang tao nang nakatira dito sa bahay. Ay, kung may masabi tong mga anak ni Faith sa atin. Lo naman, ang aga-aga rin ang sungit agad. Ang dami rin kasi, lo, sige kayo. Pares pogi points yung kay Lola Faith. Yun na nga eh. Nababawasan na ako ng pogi points kay Faith. Bakit naman, lo, eh? Love na love naman po kayo ni Lola Faith. Hindi ko nga alam eh. Tingin ko nababawasan ang pagtitiwala niya sa akin. Dahil po ba dun sa nawawalang alahas? Eh, wala naman po kayong kasalanan doon. As long as honest kayo parati kay Lola Faith, wala po kayong dapat problemahin. Lo, di man tayo mayaman, pero wala tayong tinatago. Malinis tayo. Di po ba, Lo? Ha? Tama na yung tok-tok ka ng tok-tok dyan, ha? Hindi kompleto ang Noche Buena natin kapag hindi to pinatutugtog ni Papa. Kagabi, bago ako natulog, naisip ko, bakit hindi na lang kaya tayo umamin kay Mama? Bakit pa natin pinatagal ng ganito? Sabihin na kaya natin sa kanya yung totoo. 5 taon na akong hindi makatulog sa sikreto natin, ate. Hanggang kailan ba natin to itatago? Kailangan pa ba natin sabihin kay Mama, ate? Tahimik na si Mama. Tignan mo, nagpaplano na siyang magpakasal. Masaya na si Mama. Kahit hindi niya alam ang totoo. Kaya nga eh. O gusto mo nakikita miserable si Mama? Tsaka tingin mo ba mapapatawad niya tayo pag nalaman niya yung totoo? Pero ate, Oh, masyado na tayong maraming ginawang pagkakamali. Huwag na nating dagdagan pa kung ayaw mong gumulo mga buhay nating lahat.
Maganda silang tignan na magkakasama, Kitty, no? Sana laging ganyan. Ay, sana nga po, madam. Thank you. Ate. Yeah. Alam kong madalas na yung nag-aaway, pero alam ko rin na isa lang yung goal natin. Ano namang paandar to, Hope? Yung happiness ni Mama. Alam kong hindi pa natin pwedeng sabihin sa kanya yung totoo dahil masyado siyang masasaktan. But tungkol kay Mang Jose, baka pwede na niyang malaman. Take a look. Ate, panatag ang loob ko kay Mang Jose dahil kilala na natin siya. Pero hindi ko maiwasan na umira lang pagka-businesswoman ko. Kaya nag-hire ako ng private investigator. Dahil gusto ko lang makasigurado. Ayoko na siya maloko tulad ng dati. Grabe, no? Grabe, Hope. Oh my gosh. For close na yung bahay tsaka talyar ni Mang Jose? Yes. Oh, meron pa siyang NBI hit record for estafa. Likod. Tingnan yung back page. Yung last? Yeah. Para makita mo. Oh my gosh, ang laki nito. At hindi lang yan, ate. Do you know si Mylene tumatanggap ng monthly allowance mula kay Mama through the foundation? What? Yeah. See? Ako lang nakakita nito noon. Sabi ko na sa inyo eh. Ngayon, sabihin niyo sa akin kung wala talaga siyang interes sa pera ni Mama. Kanina ko pa kayo hinahanap. I hope hindi kayo nag-aaway. I know it's none of my business, pero I just hope nagkakaintindihan kayo. Ano yan? Okay lang, ate. Background ni Mang Jose, ma. Pinaimbestigahan mo si Jose? Well, gusto ko lang kasi makasiguro. Bakit? Dahil ayoko masaktan ka. I mean, gusto kong malaman kung seryoso talaga yung pagmamahal niya sa'yo. Just take a look, ma. Makikita mo dyan na may mga overdue bank loan siya. Tapos yung talyer niya, pati yung bahay niya, narimata. Oo, Mama. Tapos alam mo ba, meron pa siyang NBI hit record for estafa. Yeah. Oo, tapos alam mo ba yung sinili? Nagpa-benefit sa foundation. Grabe. Ma, I think tama yung hinala ni ate. Tinitirahan ko lang ni Mang Jose. Ang dami nating nakuha ngayon, Lo. At matamis pa. Paborito ito ni Faith, matutuwa siya. Ay, Noel! Liga dito. Mang Jose, Liga. Tikman mo yan. Matamis yan. Paborito yan ng lola mo. Ano? Ha? Matamis ano? pero ito pong isa, mukhang mapakla. Hindi ko matamis. Lolo, pakisabi nga please sa isa dyan. Puro siya pintas. Lahat na lang pinintasan. Yung pati yung kaibigan ko inaaway pa. Mga rich kid talaga. Kasi, pakisabi nga rin po sa isa dyan na nakakabwisit naman po kasi talaga yung pagmumukha ng kaibigan niya. Pero kung sakaling na-offend siya, sorry. Siya lang naman kasi kaibigan ko dito eh. Nako, mag-usap nga kayong dalawa. Para kayong mga sira. Kaka-computer nyo yan eh.
Alam kong walang pera si Jose. Alam kong mahirap lang siya. Ang hindi ko alam, meron pala akong mga matapobreng anak. At teka nga pala. Alam ko na lahat ng nandito sa folder na ito. Pero ang sanang makita ninyo ay mahal ako ni Jose. Ma, andun na tayong mahal ka ni Jose. Baka mahal mo siya. Pero ba't kailangan mo pakasalan? Ano ba akala niyo sa akin? Tanga na hindi ko alam kung sinong pakakasalan ko? Nascam ang kapatid ni Jose nung magtangka itong mag-abroad. Si Jose ang sumalo sa kanya. Tapos sabay namang naaksidente si Maylin. Malaki ang kinailangan na pera, kaya ang pinagbayad ay ang bahay at talyer ni Jose. Nakita niyo ba sa folder na ito na matalino si Maylin? Kaya siya pumasa na mabigyan ng scholarship sa ating foundation? Ma, huwag ka naman magbulag-bulagan. Nakita ko na ang totoong Jose. At sana makita niyo rin na mahal niya ako. Ma, just give it a time. Pag-isipan mo muna yung pagpapakasal. Please. Hope I'm very disappointed in you. Matalino kang bata. Pinaaral kita sa napakamahal na eskwelahan. Matataga negosyo mo. Tandaan niyo ito. Kayong dalawa. Hindi ibig sabihin mahirap ang isang tao ay mapagsamantala siya. Dignidad na lang ang natitira kay Jose. At inagaw pa ninyo sa kanya yon. Nakakahiya kayo. Pangalan nga lang alam ko sa papa ko eh. Kakakulit ko kina Lola at Tita Nina. Yun, nakuha ko pangalan niya. Talaga? Wow! Anong pangalan? Richard Cruz. Pero di ako sure kung siya ba yan. Nasubukan mo na ba siyang hanapin? Oo naman. Pero sa amin na Richard Cruz sa intern. Hindi ko alam kung sino ba dun. Kung siya ba talaga yung papa ko. Oo, edi alamin natin. Baka naman kailangan lang natin na-expand yung research natin. At least may pangalan na tayo. Huwag kang mag-alala. Tulungan kita. Uy, seryoso ako. Mahanap din natin ang papa mo. Okay. Okay? Yun lang? Ako na nga tutulong sa'yo. Alam mo, kakainis ka. Ate, alam mo, nagigilty na ako. Lahat ng ginagawa natin mali eh. Alam. Oo. Okay lang yun, Hope. Hindi naman mali yun. Instinct na nating protektahan ng isa't isa. Maiintindihan tayo ni Mama. Pero sa totoo lang kasi, nakukonsensya na ako. I mean, wala namang masamang ginagawa si Mang Jose. Pero ang dami na nating sinasabi na hindi maganda tungkol sa kanya. Tumigil ka nga, Hope. You know what? For all we know, yung si Mang Jose, fasad niya lang yan. Siyempre, andito tayong lahat. Papakitang gilas yan. And remember, a man without money can do anything. Kaya ba pinalak mong kunin yung kwintas ni Mama?
Mali yata talaga na pinapunta ko pa sila dito. Ang laki-laki ng bahay pero parang ang liit-liit para sa aming lahat. Para saan po yan, Lo? Pinaimbestigahan ako ni Faith. Gusto ko lang naman ma-secure yung future ni Noel. Meron akong alam na pwedeng tumulong sa'yo. Ubus na ang pasensya ko sa'yo. Sa susunod, buhay na ng anak mo ang hihingin kong kabayaran.